Matagal na kaming nakikipagbuno sa isang mundong tila ayaw kaming kilalanin. Sa bawat araw na lumilipas, lagi kaming hinuhusgahan bago pa man kami makapagsalita. Tinatanggihan bago pa man kami makalapit, at pinagtatawanan bago pa man kami makapagpaliwanag. Ang bawat paghinga ay tila pakikipaglaban para lamang manatiling buo, para lamang patuloy na mabuhay sa isang lipunang paulit-ulit kami tinutulak sa gilid. Ang bawat yugto ng aming kasaysayan ay puno ng laban. Laban na hindi palaging hayagan, kundi tahimik na pagtitiis. Laban na nakatago sa ngiti na pilit naming isinusuot, kahit ang loob namin ay nagdurugo. At ang mga sugat ng kahapon ay patuloy na nag-iiwan ng bakas sa kasalukuyan. Ang aming katahimikan ay naging saksi sa paulit-ulit na pagdimot at pagbaliwala. Ngunit sa bawat pagtatangka nilang burahin kami, lalo lamang tumitibay ang alaala ng aming pakikibaka, isang kasaysayang hindi nila kayang patahimikin. Dahil ang aming tinig ay hindi basta salita, ito'y alingaw-ngaw ng mga dekadang pagtitiis at paglaban. Ang bawat hakbang namin ay pamana ng mga nauna, at ang bawat pagtindig ay panata para sa mga susunod. Hindi na maikukubli ang aming pasensya, sapagkat kami ang patunay na sa gitna ng pang-aapi, mayroong liwanag na patuloy na sisiklab. Bakit kailanman ay hindi naging sapat ang aming pagkatao? Sa bawat hakbang, tila bang may mata na laging nakatitig. May bibig na laging handang mahusga. Bata pa lang, narinig na namin ang mga salitang tumatagos sa kaluluwa. Mga biro, mga tawa, mga insultong paulit-ulit na nagbabao ng sugat. Hanggang sa pagtanda, dala pa rin namin ang bigat ng mga salitang iyon. Parang multo na hindi kami tinatantanan. Kanang as the time pass by mo good kay ma-discover na ako sa bisexual sa kanang pinagi bitaw sa kanang wala sa time na kung paano ko magalaw, kung paano ang mga things na ako pilion ra like kanang mga ganun po siguro ila the way ila perspective bitaw kung sa ila pagdanaw sa mga tao kay is man kanang every individual magudot have a choice na pilion kung sa ila gusto ba ang mga tao ra gid ang mali ang society kung saan nila like kung pagdanaw sa mga individual ila na kabalik pero may your own business an gani siguro vision is show yourself kanang show up daw kanang ipakita mo kung kinsa ka don't mind sa kanang mga people na kung unsa ilaw ng mga negative sa imo so in order para kanang bitaw kanang naipatas kay maging prideful ka kung kanang maging proud ka sa imo self. Ano nga ba ang SOGIEC? O sexual orientation, gender identity, gender expression, at 6 characteristics. Alam mo ba na bawat tao ay may SOGIEC? Totoo yan. Sexual orientation, tumutukoy ito sa kung saan tayo naaakit. Gender identity, kung saan tayo, kung paano natin nakikilala, nauunawaan ang ating sarili. At gender expression, kung paano natin ito ipinapakita sa iba. At ang panghuli, ang 6 characteristics, ang physical at biological na katangian ng ating katawan. Ibig sabihin, lahat tayo ay kabilang sa SOGIEC. Mga maling paniniwala tungkol sa SOGIEC. Madaling isipin na ang SOGIEC ay para lamang sa mga LGBTQ+ community, ngunit hindi.
lahat ng tao, mapa-homosexual man, ay may sariling SOGIE SC. Kung mas naiintindihan natin ito, ay mababawasan ang diskriminasyon at magiging pantay tayo sa isa't isa. Bakit mahalaga ang pagkilala sa SOGIE SC? Ang pag-unawa at pag-respeto sa SOGIE SC ay hindi lang tungkol sa karapatan ng iilan, kundi tungkol sa pagkakapantay-pantay ng lahat. Sa paaralan, trabaho, at komunidad, mahalaga ang pagtanggap upang lahat ay makaramdam ng dignidad at kalayaan. Kaya tandaan, karapatan sa SOGIE SC, karapatan ng pagkatao ng bawat isa. Lahat tayo ay may SOGIE SC. At lahat tayo ay may karapatang irespeto. Kaya sama-sama natin isulong ang pantay na pagtingin sa lahat. Respeto sa SOGIE SC, respeto sa pagkatao.